Hello everyone! Welcome back po sa ating YouTube channel at ngayon, pag-uusapan po natin ang ating pambato sa Miss Grand International 2024 na si CJ Opiasa. Malakas ba ang kanyang laban sa patimpalak ni Angkol or wag na talaga tayong umasa? Ayan. But before that, if you're new to my channel, my name is RJ Ignacio. And if you haven't subscribed yet, please subscribe to my YouTube channel and also please hit the notification bell para naman po ma-notify kayo kung meron tayong bagong upload na videos. At pwede nyo po kayo follow sa aking mga social media accounts, so subscribe na! Ayan, natupad na ang pangarap ng mga akla na mag-compete si CJ Opiasa sa Miss Grand International. Kasi nga, nako, nung first time pa lang natin nakita si CJ sa national pageant or doon sa Binibining Pilipinas, kahit hindi siya nakapasok nun sa semi, pero yung kanyang potential as a candidate for Miss Grand International, kitang-kita naman talaga natin, no? Kasi grabe talaga yung kanyang stage presence at saka yung kanyang mga rampa. Ayan, napapatingin ako sa screen kasi masyadong sharp. Ayan. I don't know, hindi ako kaganda dito. Kasi diba guys, kung maalala nyo, kahit hindi nakapasok si CJ Opiasa nun sa semi, pero grabe pa rin yung ipinakita niya. Talagang laban na laban pa din. Then after that, nakita naman natin si CJ Opiasa sa Miss Universe Philippines. Pero kasi guys, sa Miss Universe Philippines kasi, iba kasi yung approach doon. So yung kanyang full potential as a Miss Grand candidate, hindi natin nakita doon kasi syempre, nag-hold back, diba? Kasi diba pag Miss Universe, kasi kailangan klase talaga, ganyan. So si CJ hindi masyadong nakapagwala sa stage. Pero guys, no, kitang-kita nyo naman, kahit nag-hold back si CJ Opiasa, ang layo ng kanyang narating sa Miss Universe Philippines. Talagang na-redeem niya talaga yung kanyang sarili after nung malotlot siya sa Binibining Pilipinas. So ngayon, umingi talaga yung pangalan na CJ Opiasa. So ito na nga, Miss Grand Philippines season na. Si CJ Opiasa kasi yung unang nagpasa ng application form. So, syempre, ang ingay na sa social media, usap-usapan na, tapos kami mga vloggers, nagkakaroon na ng discussion about CJ Opiasa. So, yung ibang dapat magpapasa, hindi na nagpasa kasi nga, na-shockot na. Totoo yun guys. Kaya kita nyo guys, yung mga candidates sa Miss Grand Philippines ko, konti lang talaga, no? Kahit ba naman ako, diba? Sabihin ko, ay, kasali pa sa CJ, next year na lang ako. Kasi syempre, CJ Opiasa yan, diba? So, ito, obviously, siya talagang gusto-gusto ng mga akla na manalo sa Miss Grand Philippines. Kasi isa pa, tama din yung decision talaga, no? Kasi, syempre, wala po tayong preparation na nagaganap ngayon, no? Kasi after makoronahan ni CJ Opiasa as Miss Grand Philippines, talagang sobrang busy na talaga niya maghanda sa kanyang mga wardrobe, ayun. Pero doon naman sa pasarela training, okay lang yun kasi nga, na-master na ni CJ. At saka, sino mag-train sa kanya? Pasarela trainer siya. Ayun. Ang tanong ng karamihan, malakas ba ang laban ng isang CJ Opiasa or huwag na tayong umasa kasi nga walang preparation na naganap? Para sa akin, siguro kung iba yung kinoronahan natin, talagang mataas talaga ang probability na maligwak talaga tayo ulit sa Miss Grand International. Pero since ang ating ipinadala ngayon ay isang babaeng handang-handa na even before pa, ayan, kaya kahit walang preparation na naganap, pero yung candidate natin ready na. So nakakatuwa kasi nga, yes, masasabi ko may laban talaga tayo. Okay, balik po tayo sa track record po natin sa ating listahan kasi sa lahat ng pinapadala natin dito sa Miss Grand International, meron kasi tayong tinatawag na mga pasarela queens. Andyan of course si Parulsha, andyan si Elizabeth Clancy and Samantha Bernardo. Itong mga candidates na to, ang common denominator nila ay napakagaling talaga nila sa pasarela at saka malakas talaga ang stage presence. So itong mga girls natin na to, ang layo talaga ng narating sa Miss Grand International at halos manalo na. So
yung expectation natin malaki kasi CJ Opiasa yun eh. Hindi naman kasi si CJ yung magaling siya sa pasarela, pero hindi guys. Ang level kasi ng pasarela ni CJ sobrang taas na. Kumbaga nasa pro na ganon. Kasi kung mapapansin nyo guys, diba? Nagwala talaga si CJ sa Miss Grand Philippines para ma-secure talaga ang corona ng Miss Grand Philippines. Kasi kita nyo naman yung ganung level ng pasarela, yung pag-twirl, ang bilis, yung mga transitions. Kasi guys, sige, subukan mo mag-twirl o magpasarela tapos mag-twirl yung ginawa ni CJ. Baka mamaya bumalibag ka dyan or matapilok ka. Tapos yung ganun kasing kabilis na minsan nawawala na tayo sa proper posture, 'di ba? Kasi syempre magbabalance tayo, pero kita nyo naman napaka-smooth at ang hirap. Habang rumarampa nga siya sa sa stage, sabi ko ang hirap ng pasarela ni CJ. Diyos ko, nakakatakot. Kasi pag ginawa mo yun, baka maputukan ka ng ulo. Ganon. Sabi ko, girl, nakapaa ka? Kasi kita mo parang hindi nakapaa si CJ, parang hindi naka-heel si CJ. Yung kala mo nakapaa no? Ang galing talaga yun sa pasarela. Pati yung facial expression. Kasi di ba si uncle nyo, gustong-gusto niya yung show. So yun, mabibigyan niya talaga ng magandang laban ang Pilipinas, no? Mabibigyan tayo ng justice. Isa pang advantage ni CJ, since veteran na to, so alam niya na talaga yung mga kalakaran dyan sa beauty pageant, alam niya kung paano yung mga approach, tapos kung paano makisama sa mga co-candidates sa organization. So makakampante talaga tayo. At kita nyo naman yung kanyang communication skills, talaga nag-improve talaga since nung binibining Pilipinas. Kasi yung MUPH, kita nyo naman ang hirap nung napuntang question sa kanya about AI. Sa bagay kasi guys, sa Miss Grand International, hindi naman masyadong nagba-matter talaga yung Q&A. Alam niyo naman yan, 'di ba? So kahit yung mga candidates natin dyan before na bumubula na ang bibig, hindi pa rin talaga. Pag talagang uncle nyo namili, ayun na yon, ganon. Tapos may ongoing na voting bumoto po tayo ipakita natin na hindi natin pinapabayaan si CJ Opiasa. Ang nakakatawa lang dito sa mga fans, syempre aware naman tayo sa mga controversies, sa mga issues sa Miss Grand International. Sabi nila, ayoko na dyan, ayoko nang sumuport sa Miss Grand International na yan. Never again. Pero last time, pag-post ng picture agad ni CJ Opiasa, ang taas agad ng likes, ang dami agad shares. Ganon. Pero okay lang naman yun guys. Sa ngayon, mag-behave tayo wala munang hahanash. Antayin muna natin matapos ang competition kasi kilala natin si Uncle, talagang mapaghiganti ganon, di ba? Nakakaloka, no? So baka mamaya kita nyo naman yung ating candidate, ang galing-galing, ang laki ng potential, baka i-altokuyo tayo pagka binabash-bash nyo yung pageant niya. Tsaka na after na umeksena ng mga ganyan, after the competition, no? Isa pa guys, andun yung ating lucky charm. Sabi nga natin, si Miss Curaçao, no? Kasi di ba sa lahat ng pageants sa sinalihan niya, talagang Philippines talaga ang nananalo. So andun ang ating patron. Sabi ko nga, dapat si CJ Opiasa pagdating doon sa venue, hawakan agad niya yung si Miss Curaçao. Ang ating patron. Bakit wala namang masama, di ba? Grabe yung pagkakataon kasi, no? Malay mo ba, no? Tapos guys 'di ba ang worry nyo yung mga susuotin naman ni CJ Opiasa kasi for her pasarela, wala na tayong pakialam daw magaling na siya. Sa mga susuotin, I don't care kung kung maulit man yung sinusuot niya, 'di ba? Or kung nakita na natin before ng suot na ibang candidates kasi maintindihan naman natin na wala talagang preparation na naganap. So masusurprise siguro ko kung mga bagong mga wardrobe, pero kung naulit lang, okay lang kasi mabibigyan naman yun ng justice si CJ Opiasa kasi nga, kaya niya naman yan dalhin yun. At sa side naman namin mga vloggers, siguro ito yung pinakahayahay talaga, no? Kasi si CJ kasi alam niya na lahat di ba? Alam niya na yung gagawin niya. Kasi di ba before, sinasabi namin, dapat yung candidate natin ganito ang ayos, dapat ganito, nag-twirl siya. Nag-a-analyze kami kung ano yung mga kulang, ganyan. Pero since si CJ yung ating pambato, hayahay kami. So, napakadali mag-review, napakadaling humarap sa inyo, mag-report sa inyo kasi nga, since veteran to at magaling talaga yung ating candidate, ang gagawin na lang namin,
sasabihin na lang yung mga nangyari. Ikukwento na lang namin sa inyo, di ba? Wala nang analysis na magaganap, di ba? Tapos may mga bagay na before, gina-justify pa namin, ganyan-ganyan, di ba? Tapos, namimili pa kami ng mga appropriate words para hindi masakit sa tenga or ano yung parang nega pakinggan, di ba? Pero since si Sergio Piazza, hayahay ang mga buhay ng vloggers. Ayun. So guys, supportahan po natin si Sergio Piazza at kung may botohan, bumoto, tapos mag-behave muna ha. Lagi kong sinasabi sa inyo yan, kapag may ongoing na competition, whether mapag-Grand International or any pageants pa yan, basta habang nakikipagbakbakan yung ating candidates doon, mag-behave muna, tahimik muna lang, after na lang. Ganon ha. So kung may makita kayo na, ay naku, ba't ganyan ginawa ni Angkol, pikit muna, tsaka na. Tsaka na makisawsaw, hayaan natin yung iba, ganon. And yun, and I hope guys na nag-enjoy naman kayo sa ating short video. Ayan, at kung hindi pa kayo nakapag-subscribe at first time nyo pa lang ako napanood, my name is RJ Ignacio. See you po sa ating next vlog. Tama ba? Nakaka-conscious ako, ang sharp kasi ng mukha ko dito. Hindi ako kagandahan. Ano ba itong camera na to? Sige na, bye-bye na guys.